Anong dapat natin gawin? Magpuri sa Kanya. Amen? When life doesn't make sense, kapag ang buhay natin parang wala ng kabuluhan. Okay, huwag din buhay natin. Yung nangyayari sa paligid natin parang wala ng kabuluhan, di ba? Kasi parang ang iisipin natin, Lord, kailan matatapos ito? Pero through prayer, di ba? Sino ang mag-aakalang sa gitna ng labanan ay magkakaroon ng ceasefire? Di ba? Ayaw nila, ang Israel ay ayaw nila. Ang katwiran nila nakapag-start na sila. Di ba? Pero sa gitna ng matinding labanan, of course, maraming masisira kasi war eh, di ba? Pag nagsuntukan nga lang yung dalawang tao, may mga tinatabaan. How much more yung mga rocket. Pero nakita natin ang kamay ng Panginoon. Kasi may pangako siya sa bansang Israel. At ganun din sa atin. Kaya sabi nga, when life doesn't make sense, worship God. Amen. Sarap pakinggan ano? When life doesn't make sense, worship God. At hindi natin maiiwasan na kung minsan ay nakakaramdam tayo ng takot. It's normal. Nakakaramdam tayo ng depression. It's normal. Imagine yung 12 days, nandun ka sa loob ng bahay, pagkas maririnig mo yung palagi nilang sirena, run! Di ba? Takbo! At pagka kami pumunta sa basement, ay hindi lang katawan namin ang dala. Palagi ako merong dalang pakbag, merong isang bottle na tubig, merong mga biskuit, merong pagkain, meron kaming mag-iina na tigit-tigisang pair ng damit. Andun yung aming mga passport, di ba? Kasi whatever happen, kumuhuman yung bahay namin. Meron kami maisisave. Kung halimbawa tumagal doon sa loob ng shelter, meron kami makakain na biskuit, di ba? May maiinom. Kayo mga bata, pagtatakbo na, wala na magbuhat ng bangko. Kasi ang bigat-bigat. Sabi ko, pag nagutom kayo, huwag kayong ihinig sa akin. Sa kanila. Nung first time na pumunta kami doon sa basement, lahat ng tao doon, walang dalang bag. Mga damit lang. Pinagtitinginan nila kami kasi dalawang bag yung dala namin palagi. Yung kay Karen, tsaka yung bag namin mag-iina. Noong sumunod na araw, napunta namin ng shelter, lahat sila may mga dala ng bag. Di ba? Siguro iniisip nila, ano kayo naman ang bag na mag-iina na to? Sila din, meron na rin silang dalang bag. Kaya to God be the glory. Alam niyo, napakabuti po ng Panginoon. Dapat natin ipagpasalamat yung lahat ng nangyayari. Kasi, doon nasusubok ang ating pananampalataya. Sino nakalaya sa takot sa sitwasyon na ito? Di ba? Kung hindi pa nagkaroon ng gera, hindi tayo makakalaya sa takot. Alam nyo, dito sa gera na to, dahil sobra yung naramdaman ko po nung itong gera na to, hindi ko maintindihan kung bakit lungkot na lungkot yung aking espiritu. Umiiyak ako nung walang dahilan. Napapasukan ako ng mga anak ko doon sa kwarto ko na umiiyak ako. Pero alam niyo na ginamit ng Panginoon yung sitwasyon ito para makapag-share ng Word of God. Diba? Sabi nga ni Ate Janet, siya daw yung nasa Book of Judges na nung kami nagkukwentuhan. At sabi niya, mabilis siya magbasa. Ilang chapter na nababasa niya sa maghapon. Kasi kailangan mo libangin ang sarili mo, di ba? Kung iisipin mo yung, ako, sa kaya dadaan yung racket? Sa kaya babagsak yung racket? Eh, instead na ganun, magbasa ka na lamang ng Bible. At marami ang nagbasa ng Bible. Sino din nagbasa ng Bible noong time ng war? Shame on you. Inalawad ng Lord na magkaroon ng gera para magbasa tayo ng Bible. Manalangin, lumuhod. Hanapin ang kanyang presensya. Amen? At sa sitwasyon na ito, marami nakalaya sa takot. Amen? Meron kaming prayer group tuwing gabi. At yung po mga kasali doon ay hindi nag-church dito. Sabi niya, nung matagal ko na siya nakakilala, at sabi niya, before, grabe yung sakit ng tiyan niya palagi. Naninigas yung tiyan niya. At meron siyang spirit of fear. At sa pananalangin namin, nakalaya po siya doon. Sabi niya, okay na daw yung kanyang tiyan. Hindi na daw masakit, malambot na yung kanyang tiyan. At marami akong mga naabot na mga ayaw mag-reply sa akin pag mini-message ko. Ngayon ay mga nag-reply sa akin, di ba? At ina-encourage ko sila, pwede ba kitang pasyalan? Ngayon ay nagre-reply na okay daw. Dati, ang daming dahilan yung amo ko, yung ganito, yung ganyan. Pero ngayon sabi sa akin ay okay daw na
Napasyalan ko sila. To God be the glory dahil wala yung mga amo ko for 2 months. Usually ay 2 months silang wala dito, kaya yung 2 months ko na yon ay i-spend ko para makapag-visitation sa mga kasamahan natin na hindi na nakakapag-church. Amen? Kaya, di ba, ano ang reason para hindi tayo magpasalamat sa Panginoon? Walang reason, kahit na ganyan pa. Mababasa mo sa Facebook, ayan, yung mga umuwi. Hindi pa tumutong to sa Pilipinas, nag-ceasefire na. Di ba? Parang naghihinayang dahil nakauwi sila. Pero ganun kabuti ng Lord. Sabi ng mga nababasa ko sa Facebook, huwag niyong aawayin ang mga Pilipino sa Israel. Kasi ang trabaho niyan, dumudot sa telepono pero may sweldo. Diba? Kasi nakikipag, yung mga fake news, mga kapatid, mga fake news, espiritu yun. Alam niyo ba na merong isang American pastor na nag-stand para i-break yung espiritu ng kasinungalingan, yung mga fake news na yan? Kaya pagka merong mga pinopost na fake news, ipag-pray natin, huwag tayong magalit, di ba? Yung iba nakikita ko, mga taga-Jerusalem nagkukomment. Normal lang naman yun, dahil tatanggol natin. Kasi parang bansa na natin ito di ba? Di ba, Ate Janet, parang pagka merong nanira, parang inis na inis ka. Kung mahal na inis din ako. Gusto kong mag-ano, pero sabi ko, no, ayaw ko makita yung aking pangalan doon, nagkukomment ako. Pinagpe-play ko na lang. So, when life doesn't make sense, worship God. Nakita natin yung sitwasyon, yung reply ng Panginoon sa atin. Amen. So, basahin po natin. Sa Psalm 73, napakaganda ng Psalm 73. Dapat kapag umaga, yung mga devotion dyan, ang inyong i-meditate ay Book of Psalms. Kung gusto niyo naman magkaroon ng wisdom, of course, Book of Proverbs. Kuya, pakisuyo po. Psalm 73. Yung scripture kanina. Ha? Ating Bible reading. Ang Psalms po ay nakahati sa 4. At ang Psalms po ay hindi si David lang ang sumulat. Amen? Isa pong sumulat ay si Asaph. Siya po ay isang author ng Psalms at marami po siyang mga sinulat na awit dito sa Book of Psalms. Simula po sa chapter 3. Amen? 73. Marami po siyang sinulat dito sa Book of Psalms kasi si Asa po, siya po ay Levite, siya po ay chief musician noong panahon ni King David. Di ba? Worship leader, kagaya ni Ate Janet, siya yung namamahala sa lahat ng mga worship leader. At siya po ay isang Levite. At kung atin pong babasahin dito, si Asa po, siya po ay dahil siya ay Levite, ang mga Levite noon, wala silang portion na nakukuha. Kumbaga, yung mga love gift ang binibigay sa kanila para sila'y mabuhay. At ang mga Levite ay hindi nagtatrabaho, wala silang ginawa kundi mag-aaral ng salita ng Diyos, magturo ng salita ng Diyos. Ang mga Levite sa angkan ni David ay hindi po pinamanahan ng Panginoon. Kaya sila ay mga umaasa sa pagpapala ng Panginoon. At isa po si Asaph doon. Amen? Sabi po sa Psalm 73:1, sabi niya, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. 2. Ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik nang madulas. Di ba? Sa umpisa pa lamang ng Psalm 73, ano nang napapansin natin dito? Punong-puno ng bitterness yung puso ni Asaph, di ba? Kasi ang sabi doon sa 1, kuya wala ba yung diretso? Sabi po doon sa verse 1, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng tao'y ang puso'y malinis, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Amen. Doon po sa verse 1 and 2, nakikita po natin dito yung bitterness.
makikita na kagad natin yung bitterness ni Asaph. Nagre-reklamo na kagad, kakaumpisa pa lang eh. Parang kakaumpisa pa lamang ng gera, nagre-reklamo na kagad tayo, di ba? Ano ba yan? Nung una, pag nagsesend ng racket, ang mga tao hindi pumupunta sa shelter. Kaya lahat ng shelter ngayon, madudumi dati. Ayaw pumunta sa shelter, mga nagbibideo, di ba? Eh, tinira ka ng pinakamalakas na missile. Ewan ko lang kung di ka pumasok sa loob ng ng shelter, di ba? Tapos reklamo na kagad ng reklamo sa umpisa pa lang sa verse 1. Ang ganda-ganda ng kanyang sabi eh. Sabi niya rito, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Di ba, Lord, salamat. Nag-video kami, di ba? Para may content ako sa reel. Ko, maraming magla-like, maraming mag-view, makaka $5 ako. Sa verse 2, sabi niya dito, sa taong mayabang, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko ay muntik ng madulas. Bakit daw sa paghakbang niya muntik ng madulas? Eh kasi nanonood ng racket, ayaw tumago. Pagkatapos, pag kami nangyari, Lord, bakit ako tinamaan? Pati ka sa pulo mo eh. Di ba meron Pilipino nagbibidyo? Sabi mo mag-video, tinamaan. Yung debris, di ba? Kaya nung time ng war, ayaw kong magkaroon tayo ng service dito. Kasi nakita nyo naman tong ating place, di ba? Debris lang to, babagsak na. Pero kung ang ating place ay kagaya sa Sipan, na nandun siya sa basement sa shelter, okay lang, di ba? Pero delikado ito eh, debris lang babagsak na ito. Pero to God be the glory, dahil kahit nandun tayo sa bahay, tinuruan tayo ng Panginoon na magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, mag-aral ng Kanyang salita. Lagi nang excited! Pagka walang nagtatawag, may mga nagre-reklamo, bakit daw wala nagtatawag, di ba? At hanggang alas 11. Pero pagka nung natapos na yung gera, kailangan 1 hour lang talaga. Diba? Naging ano na kaagad, nagreklamo na kaagad. Hallelujah! So, sabi sa verse 3 to 5, Sandali po. Sandali, Pastor. sabi niya, sa taong mayabang, ako'y nainggit, ako'y naiinggit nga. At sa biglang yaman ng mga masama, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, katawa'y malalakas. Di ba? Natatanong natin sa Lord, Lord, bakit yung mga hindi naman nagsisimba yung mayaman? Di ba? Yung mga politiko nga sa atin yayaman din yung hindi nga sila nagsisimba. Di ba? Nakakaroon tayo ng bitterness kapag kami nakikita tayo. Hindi pwede natin sabihin na hindi. That is the truth kasi tao tayo. Di ba? Pagka yung mga merong nagtanong sa akin minsan ng, bakit ang Diyos ay unfair? Bakit yung mayaman? Bakit tayo mga mananampalataya ay mahirap? Alam niyo ano sagot doon? Napakalaki ng grace ni Lord. Amen? Sabi po niya doon, sabi po ni Job, kahit si Job nga, di ba, kung mababasa natin ang Book of Job, kahit si Job ay nagreklamo. Amen? Sabi po ni Job, sa the Job 21 verse 7, why do the wicked live and become old? Yes, become mighty in power. Sabi niya, di ba? Bakit daw po yung mga wicked ay nabubuhay ng matagal? At sila pa yung mga malalakas, sila pa yung mga mighty. Alam niyo po, ang Lord, binibigyan sila ng chance. Ang grace ng Lord ay nandiyan para sila ay magbalik loob sa Panginoon. Amen. Ang sabi po sa James ba yun? Every good gift came from above. Amen. Kaya yung kung ang isang tao ay magdanakaw, hindi galing sa Panginoon yung pagpapala na inaninakaw niya. Kasi good gift galing sa taas, hindi sa Panginoon yung mga yumaman ka dahil ikaw ay nagnakaw, nanloko, ng scam. Alam niyo po, meron pong isang scammer. Ang pangalan niya po ay si Jordan Belfort. Hindi niyo Siya po ay #1 scammer sa Amerika.
At ang kanya pong na-scam, kung ito po ay susumahin natin sa peso, is worth 11.4 billion. Grabe ang yaman niya, di ba? At siya po ay nakulong. Alam niyo ba kung ilang, sa dami ng kanyang mga niloko, sa dami ng kanyang mga pinagnakawan, sa dami ng kanyang mga in-scam, alam niyo ba kung ilang taon lang siya nakulong? Yung makakahula, ilang taon nakulong itong si Belfort, si Jordan Belfort? 1 year. 4 years lang. Samantalang yung mga tao nagpakahirap para, di ba, para ibigay sa kanya dahil nangako siya na ganito ang gagawin sa kanya. At alam nyo ngayon, sikat siya. Masama na nga, wicked na nga, sikat pa. Di ba? Ay yung sinasabi ni Job na bakit daw become mighty in power. Pero, hindi naman siya dito. Ang paghuhusga ay hindi sa lupa. Tandaan lagi natin, nakapanloko man tayo dito sa lupa, nakapangrakot man tayo dito sa lupa, nakapag-scam man tayo dito sa lupa, ang palaging hatol ay doon sa langit. Amen? Amen. Anong lagi mong pipiliin yung pakasarap pa dito sa lupa? Hindi naman ito yung eternal life. Kaya nga nandito tayo sa church, nag-aaral ng salita ng Diyos, amen? Nananalangin, nagbabasa ng Biblia, ginagawa, pinapagawa ng Panginoon kasi may inilalaban tayong eternal life. Hindi dito lang sa lupa ang laban natin. Ang laban natin yung madadala natin doon sa langit at lahat ng mga material things na ating iniimpo, yan ay mawawala. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-impo ng mga kayamanan dito sa lupa, sabi sa Bible, sa Matthew. Ano daw yung pukin natin? Kayamanan makalangit. Amen, mga kayamanang hindi nasisira. At ano yun yung mga ginagawa natin? Yun ang mga kayamanang gusto ng Panginoon na ipukin natin. Huwag tayong manloko. Amen. Huwag tayong mag-scam. Yung mga nangungutang na hindi nagbabayad, yun ay panloloko rin, scam din yun. Amen? Pagnanakaw, pangungupit, pagsisinungaling. Amen? Verse 8 and 9 ay 6 and 7. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinadamit nila ay pandarahas. Ang tibok ng puso'y walang kasamaan at masama rin ang nasa isipan. O di ba? Sabi doon, ang pagmamalaki daw yung kayabangan, lagi nakakwintas. Di ba? Parang lagi ng high head up. Mayaman ako. Makapangyarihan ako. Di ba? Sikat ako. Di ba? Yun daw ang palagi nakakwintas, sabi niya. Sabi niya, di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Kasi paano nga sila ay mga mandaraya, mga makasalanan. Ang mga makasalanan, wala naman silang iniisip. Nakabutihan. Nakita natin kung anong ginawa dun sa Nova Festival. Diba? Yung mga tao na yun, grabe. Hindi, parang trabaho, gawain ba't ng tao? Kaya nga ang ating palaging panalangin, Lord, bigyan mo po kami ng heart of flesh. Diba? Malambot na puso. Pero sila, pinatigas na ng kasamaan ng kanilang puso. Kung tatanungin natin, bakit sila yung mga buhay pa? Kasi binibigyan pa sila ng Lord ng grace para sila magsisi. Amen? At marami po, alam nyo, doon sa Iran, sa sitwasyon na nangyari, marami po ang na-born again. Dahil bago pa nangyari ang gera na to, napakarami na po mga born again sa Iran. Underground church ang tawag sa kanila. Kasi bawal, doon sila sa underground nag-service. Tayo, malaya tayo dito eh. May dalang Bible, nakakapanalangin, nakakapag-share dyan sa labas. Pero sa Iran ay hindi. At alam nyo, noon pong nangyari ang gera na ito, tuwang-tuwa po yung mga Iranian kasi nakalaya sila. Grabe po yung
pagiging slave nila. Grabe yung wala silang kalayaan, as in wala silang kalayaan. Talagang nakatalikala sila. Amen? At kung iisipin natin, siguro naitanong niyo, Lord, bakit mo inalaw na magkaroon ng gera? Di ba? Maraming nananalangin, Lord, save Iran. Let your salvation, Lord, makarating sa Iran. Amen? At ito lamang ang kaparaanan ng Panginoon yung mga ganitong sitwasyon. Kahit naman dito, I believe na marami na nang tumanggap sa Panginoon sa sitwasyon na dinaanan natin ngayon. Amen? Alam nyo, kahit yung mga Israelita na na-hostage, napakaganda ng kanilang mga testimony. Merong isa doon na hostage na nakagawa siya ng isang kanta. Singer yata yon. Nag-compose siya ng kanta. Diba? Doon sa madilim na sitwasyon niya, nakakita siya ng maliit na liwanag. Diba? Yung parang maliit na sinag lang eh. At yun ang pinanghawakan niya. Hindi ko alam kung Psalms 23 o basta sa Psalms ang kinote niya na pinanghawakan niya. Diba? Kahit na hindi ba nila kinikilala ang Panginoong Hesus pa, pero nandun pa rin ang kanilang pananampalataya na mayroong isang Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin. Huwag nating tingnan yung nangyayari ngayon, tingnan natin na ito ay maganda. Amen? Dapat, in despite ng lahat ng nangyayari ito sa ating paligid, makita natin na ito ay beautiful. Siguro si Pastor Luka-Luka, ang dami na nasirang bahay, ang dami nasirang mga building, pagkatapos ang tingin pa beautiful, di ba? Pero may ginagawa ang Lord in despite of that. Di ba nakita natin si Netanyahu nandun nananalangin sa hotel? Di ba? Marami ang mga nananalangin, hindi lang itong tayo. Yung mga tao dito, mga foreigner, makikita mo sa shelter, nag-ano sila, nag-evangelize sila doon. At yung mga Israelita, nag-worship sa Panginoon. Sabi ko nga, kung ako lang marunong mag-gitara, mag-gitara din ako doon sa loob ng shelter. Kasi marunong mo doon sa loob ng shelter, iyakan ng mga aso. Diba? It's a great privilege to share the gospel. Sa ganitong sitwasyon, kailangan pa ba magkaroon ng ganitong sitwasyon para lang tayo makapag-share ng Word of God? Pero inaalaw ng Panginoon ng mga ganyang pangyayari para may magawa tayo, hindi yung puro tulog, kain, tulog. Sinong tumaba? 12 days. Di ba? 4 kilo nga, tinaba ko. Wala nga kami pagkain sa bahay, di ba alam ba't ako tumaba? Mga bata, wala din ako di magbukas, wala namang makita sa loob ng rep. Di ba kasi lahat sarado, hindi makaalis, walang bus doon sa amin, galing Hulon. Buti dito sa Tel Aviv meron eh, sa Hulon as in wala. Pero grabe, tinaba ko 4 na kilo. Unbelievable. Okay, balik tayo. So sabi ko sa verse 8, mga ibang tao pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang layo sa buhay ay ang pag-aapi sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. Di ba? Sino yung nakapanood na nandun sila sa ano bang gathering yun ng UN? Di ba yung ng Turkey nagsalita doon? Nasabi pupulbusin daw ang Israel. Bigla na lang siya natumba. Di ba? Kasi hindi naman Israel ang kanya tinutungayaw. Take note mga kapatid. Who bless Israel will be blessed. Who curse Israel will be cursed. Di ba? Sino ba ang kanilang kinakalaban? Hindi naman ang Israel. Hindi naman si Netanyahu. Dahil hindi naman nila sinabi doon na si Netanyahu. Ang sinabi nila, Israel. Si Lord ang kanilang kalaban. Diba? Kaya sabi doon sa Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kumakutos sa mga nilalang. Sino dito yung may nakipagsagutan na sabi niya, dahil galit na galit sa Israel, kinakurs ang Israel, ang sagot niya, pag sa'yo tumama yan, tingnan mo lang, sabi niya. Sabi ko, walang patulan. Sabi ko sa kanya, baka luluhod ka, baka yan pa ang maging daan para lumuhod ka sa Panginoon, sabi niya. Sabi ko, huwag na lang patulan, hayaan mo lang. Siyempre,
di ba, dito na parang dito na tayo pinanganak eh. Kaya napamahal na sa atin ang Israel. At isa pa, nagbabasa tayo ng Biblia, alam natin kung ano, Yes. bakit nangyayari ang lahat ng yun. Di ba? Kaya dapat hindi tayo nakikipag-away. Dahil alam naman natin kung anong katotohanan. Huwag na lang kayo magbasa ng comment para hindi kayo hindi kayo mainis doon sa mga comment at saka doon sa mga, pero wala na, di ba? Meron pa ba kayo nakikita mga fake news? Di ba? Biglang nawala. Kasi nag-declare ang Israel, pakasuhan nila. Di ba? Kasi masyadong mga, sila, para lang merong may content. Di ba? Mga kapatid, pag lagi tayo nakatutok sa Facebook, maniligaw tayo, napakarami pong namamatay ngayon. Hindi nyo napansin, anong pangalan ngayon ng Facebook? Ano ibig sabihin, no? Then, Oh, patay. Meta. Patay. Ang dami pong namamatay ngayon. Alam nyo? Yung mga challenge. Pwede naman po kumain ng isang buong manok kasama ang buto. Natural patay. Diba? Kumain ng isang buong ulo ng baka. Patay. Meta. Diba? Kaya maging aware po tayo. Huwag tayo makipagsabayan sa mga nagtitiktok, sa mga nagre-reel. Kung gusto natin, share the word of God. Kung walang alam niyo ako, nakunbig ako nung kaya dalawang kagabi, hindi ako nakapag-post. Dahil sobrang pagod ko. Magpo-post sana ako dahil sabi ko, Lord, ito na lang ang gagawin ko everyday. Magpo-post ako ng encouragement word. Diba? Ano yun, nababasa ko sa umaga. Yun ang gagawin ko ng kwento. Diba? Sabi doon, yun daw aking mga ipino-post ay marami daw mga kwento. Di ba merong nagkukomenta ang Facebook? Tapos sabi sa akin, pwede na daw akong mag-reel at anong tawag doon? Monetary ba yun? Sabi ko, ayoko nga! Ayoko mag-monetize. Ayoko nga, bigyan pa akong ng trabaho, sabi ko. Naku, mapapagod pa ako diyan. Amen. Kaya sabi dito, kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, ano mang sabihin, paniwalang lubos. Ang sabi, ang Diyos walang nalalaman, walang malay, yaong kataas-taasan. Inuuyaw na ang Panginoon, di ba? Inuuyaw na ang Panginoon. Sabi niya, ang mga masamay, ito ang kagaya, di na inukulang, ay naghahanap pa. Tayo yun, huwag na tayo lumabas, tayo yun, di ba? Palaging may kulang sa atin. Laging nangangako, Lord, pag tumaas ang aking sweldo, magsisimba na ako. Lord, pag natapos ang aking problema, magsisimba na ako. Sabi ni Satanas, di ko matatapusin ang problema nito. Sabi ng Lord ay allow. Para makita mo, hanapin mo kung paano ka makakalabas sa problema. Yung huwag natin hingin sa Lord tapusin ang problema, hingin natin sa Lord, Lord, paano ako makakalabas dito? Bigyan mo po ako ng wisdom kung paano ko haharapin ang problema ito. Kailangan harapin, hindi kailangan tapusin. Pag hinarap mo ang problema, tapos! Hindi kailangan lumihis. Amen? Hindi po kailangang takbuhan ng problema. Bakit inaalaw ng Lord ang mga problema sa buhay natin? Unang-una, yun yung mga consequences ng mga wrongdoing natin. Aminin man natin sa sarili natin o hindi, may mga pagkakamali tayo kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay. Amen? Hindi mo po pwedeng sisihin yung sitwasyon. Sarili mo, siyasatin mo yung sarili mo. Diba? Ba't nangyayari sa akin to? Tanungin natin yung sarili natin at ipasayasan natin sa Panginoon yung ating puso. Lord, tama pa ba yung puso ko? Tama pa po ba, Lord, yung motibo ng puso ko sa ginagawa ko? O baka naman kaya lang gusto kong magsimba dahil meron akong gusto na patunayan. Amen? Dapat nagsisimba tayo dahil sa Panginoon. Amen? Nagpupugay tayo. Huwag yung kaya lang tayo magsisimba dahil meron tayong kailangan. Magsisimba ako kasi may utang ako, kailangan kong makabayad. Kasi sabi doon, pagka daw nagbigay ka ng tithes and offering, makakabayad ka ng utang. Nagbigay ka ng tithes and offering, kinagabihan. Lord, nagkulang na yung pambayad ko kasi biyak. Mali! Di ba? Mali yun. Pagkasweldo pa lang natin, i-separate na kagad natin yung pambayad
nagbibigay natin ng tithes, Lord, ito po'y para sa iyo kasi sabi mo po 10% yung sa iyo. Sa iyo na po ito, hindi ko na ito gagalawin. Lord, gusto kong subukan ang sinasabi mo na try me, test me. Diba? Makikita ninyo, ma-excite kayo at grabe ang inyong mararanasan. Kaya nga, naggera, nagtabaan tayong lahat kasi God provide. Hindi natin alam saan gagaling yung mga pagkain natin. Di ba? Grabe, grabe. Hindi natin alam kung saan gagaling yung masasarap na pagkain. Hallelujah. Sabi ng Lord, hindi ko sila hayaan malungkot kahit nagagera. Patatabahin ko sila. Para meron silang magandang testimony. Hallelujah. Sabi ng amo ko, it's easy to gain weight, but it's hard to lose weight. Sabi niya. Hallelujah. Nasa na ba tayo? Sabi niya sa 13, samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasala at lubos na nag-ingat at aking natamoy kabigo ang lahat. Sabi ni Asap doon, kung nagreklamo si Asap, sabi niya, ako nga, ang linis-linis ng palad ko eh. Lagi ako nananalangin kasi ako nga ay Levite, pastor nga ako. Lagi akong wala akong kasalanan, lagi akong nahihinat ng tawag sa Panginoon. Nag-iingat ako sa aking mga gawa, nag-iingat ako sa aking mga salita. Pero nung natanong ko, kabiguan, sabi niya. Sabi sa 14, Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap sa tuwing umaga at parusa ang gawad. Grabe si Asap, di ba? Sabi niya, Lord, grabe ka, pinagtitiis mo ako ng hirap. Di ba parang tayo din? Kung isa hirap na tayo, Lord, kalooban mo pabuba kung nangyayari sa akin. Di ba? Sabi niya doon, sa tuwing umaga ay parusa ang gawad. Kasi siguro, hindi na nanalangin sa gabi, kaya ang pakiramdam sa umaga, parusa yung gabi. Di ba? Manalangin tayo bago matulog. Lord, pagising ko po ng umaga, kapayapaan ang puso't isipan ng aking maranasan. Tulungan mo po ako kahit hindi ako makatayo na magpuri sa inyo, Panginoon. Makikita mo, hindi parusa ang gawad doon. Anong makikita natin pagising ng umaga? Ang ganda-ganda natin, di ba? Kasi puno ng joy ang ating puso. Noong gera, dahil napupuriw ako, pag mulat ko ng mata, mulat ako sa lamin at nag-makeup ako. Nagpaganda ako, tapos nagpipicture ako, pinadala ko sa alaga ko. Sabi ng alaga ko, Gigi, you're so beautiful. Sabi sa akin, you're always beautiful, sabi sa akin. Diba? Kaysa maburyong ka, tumanda yung itsura ng mukha mo, umisip ka ng paraan para ikaw ay ma-relax. Hindi yung sabi dito, tuwing umagay, parusa ang gawa. Diba? Kasi pagtulog ng gabi, sabi Lord, sa kaya ako kukuha ng pambayad ko ng utang pagising ng umaga. Yun pa rin ang nasa isip. Dapat, Lord, ngayong gabi po, papahingahin mo ang aking isipan. Diba? At sa paggising ko ng umaga, alam ko may kasagutan. Ang aking problema ay hindi parusa. Diba? Joy! Ang mararanasan natin. Ay kung bago ka matulog, iba naman klaseng buhay to. Hirap-hirap na ako, Lord. Ayoko na, Lord. Gusto ko na sumuko. Kuhanin mo na ako. Kung kinuha ka, saan ako magpunta? Sa langit o doon sa ilalim. Diba? Kaya dapat purihin natin ang Panginoon. When life doesn't make sense, worship God. Amen? Huwag nating sabihin, parusa ang gawad mo. Lord, kay buti-buti mo sa sitwasyon na pinagdadaanan ko. Kahit pa sabihin na may cancer ka, may sakit ka, napakabuti mo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng aking karamdaman. Hindi yung, Lord, mamamatay na ako, saan ako pupunta? No! Lord, may purpose ka pa ba sa buhay ko? Heal me, Lord. Para magamit mo pa yung aking buhay. Huwag natin kayang igupo tayo ng mga bitterness. Sabi niya doon, tuwing umagay, parusa ang gawad. Puro negative ang nasa isip natin. Ang pangit-pangit ko. Ang taba-taba ko. Hindi ako marunong mag-share ng word of God. No! You're beautiful in the eyes of God. Diba? Pinili ka ng Panginoon para ikaw ay humayo at mag-share ng salita ng Diyos dahil ang pangako niya sa Matthew 28:20, I will be with you. Sabi niya, kasama niyo ako. Ano nakakatakot niyo?
sa Batiang, one step na lang doon sa Miklat, sa Mamad. Nung nag-hit yung rocket. Tayo, bago pa tayo makatakbo, sabi ni Sister Jeje, matanda ako, bago pa makasakay sa agala, sa wheelchair, sumabog na. Pero look at her, ang ganda-ganda. Buti yung kanyang alaga. Kasi habang nagliliparan ng misa lang kami ng Panginoon, anak, iingatan kita. Kasi pangako ko sa iyo na dumaan ka man sa apoy, hindi ka man susunog. Diba? Sabi niya, pagka nagliliparan ng rocket, wala akong magawa. Wala akong ginawa kundi manalangin. At ang Lord ay nag-send ng angel, nakita nga siyang pakpak. Diba? May feather doon sa kanyang upuan. Ibig lang kasi, nakakaramdam na siya ng depression. Ang ibig lang sabihin doon, anak, pinabantayan kita, pinoproteksyonan kita, nandito yung mga anghel ko, nakaproteksyon sa'yo. Diba? Imagine mo nagra-rocket, di wala siya sa shelter. Lakas ng loob. Andun lang siya nakaupo, nag-iintay kung ano mangyayari. Pero sabi ng Lord, dahil tumatawag ka sa akin, dahil pinupuri mo ako. Sabi niya, when life doesn't make sense. Worship God. Diba? Galing kong ginawa ni Sister Sinip by the blood of Jesus. Diba? Siguro pag tayo ano ba yan? Diba? Hallelujah! Masala tayo. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap nang ito'y unawain, di ba? Kailangan daw saliksikin natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Huwag puro bitterness ang ating nararamdaman. Huwag puro bitterness ang ating sambitin ang ating mga labi. Purihin natin ang Lord in despite ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon. Di ba? Gayunman, sa templo'y doon ko natuklasan, ang masama ay mapapahamak. Diba? Dinala ko sila sa damong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Sabi niya, sa pagpunta daw niya sa church, ay natagpuan daw niya na, ano sabi doon, hindi daw mapapahamak ang mabubuti, pero ang mga masasamay mapapahamak. Why? Dahil doon sa templo, nag-aaral sila ng salita ng Diyos. May naririnig silang encouragement word. Pero kung ikay nakamukmuk doon sa bahay at lagi mong binabantayan ng yung alaga mo, itong alaga ko, ayaw kong payagan lumabas. O ayan, sabi doon. Sabi niya, dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Ang daming problema! Iyak na lang ng iyak. Mas bakit ba hindi na natapos ang problema ko? Aba, check yourself. Siyasabi mo yung sarili mo, baka gusto ng Lord pumunta ka doon sa church. Makipag-mingle ka doon sa mga kapatiran. Baka merong kapatiran doon na dumadanas na ng sitwasyon mo sa pamilya, mabigyan ka ng advice. Mai-encourage ka, lalakas ang iyong espiritu. Pero nandyan ka lang sa matanda mo kasi yung matanda ko ayaw akong palabasin. Hindi naman totoo yun. The truth is, sayang din naman. Di ba? Magkano yung ibabayan? 400 eh, sayang! Sabi, siguro sabi, uy, pambayad nito ng kuryente sa Pilipinas. Pag ako lang yung ganon, maghanap kayo na rin lalabas ako. Iaalok ng Lord. Kasi hindi ka naman maglalakwat siya eh. Pumunta ka doon sa kanyang bahay, bahan, sabi doon sa kanyang templo. Sabi niya dito, nasa na ba tayo? 17. Sabi po doon sa 90 na. Nawala yung aking ano. Sabi niya sa Psalms 27 verse 4. One thing have I asked of the Lord. Ang ganda-ganda nito. That will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Di ba napakaganda? Yung sinabi niya doon, sabi niya ay, nasa na tayo pinababa mo mo? Ano mo muna? Sa 18 muna. Di ba
Dinala mo sila. Isa pa. 17. Sorry. Oh. Gayon pa sa templo doon ko natuklasan. Sabi niya. Kaya ang sabi dito sa Psalms 27, ang sabi ni David, one thing have I asked of the Lord. Sabi niya, that will I seek after, that I might dwell in the house of the Lord. Sarap, diba? That I might dwell. Pagkatapos ayaw natin mag-dwell sa house ni Lord. Mas gusto pa natin nandun tayo sa church, ay nandun tayo sa bahay. Nanonood ng nagtititiktok-tiktok doon. Dapat dito tayo nagtititiktok, diba? Okay, buti mo, diba? Dapat dito tayo nagtititiktok. Yung mga sayaw natin dito, gawin yung TikTok. Aywan ko lang kung hindi bless kayo ng Lord at maraming mag-view at maraming maglalike kaysa kung ano-anong ginagawa niyo doon sa pag-TikTok. Amen? Kasi bakit? Ipinopromote ninyo ang gawain ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Amen? Okay, nasa na tayo? 19. Walang abog-abog, sila'y nawasa, kakilakilabot siya kung nagwakas. Anong naging wakas ng Iran? Diba? Hindi man nawasak yung dahil ang Israel ay napaka-careful nila. Mahal nila ang mga mamamayan ng Iran. Ang gusto lamang ng Israel ay wasakin yung kanilang mga nuclear. Diba? Yung mga nuclear facilities at nagtagumpay sila. Why? Kasama nila ang Diyos sa kanilang ginagawa. Bago sila umalis, papunta ng Iran, andun sila sa Wailing Wall, nananalangin sila. Bago pumunta sa sumabak sa labanan ang lahat ng mga sundalo, nandun sila sa Wailing Wall, nananalangin sila. At noong mga panahon na winawasak ng Israel ang Iran, ang mga sundalo ay nagpupuri sa Panginoon doon sa Jerusalem. At sinasabi nilang, Messiah, we are waiting for you. Dahil ang pagkakaunawa nila ay parating pa lamang ang Panginoong Hesus. But even though, di ba, andun pa rin ang kanilang pananampalataya na mayroong Misayang magliligtas sa kanila. Nag-worship sila nung time na yun. Habang ang kanilang mga kasamahan ay nakikipaglaban doon sa Iran. Wala tayong nabalitaan na meron tayong mga sundalo na pinadala doon na namatay. Imagine ninyo, meron doong pilot ng jet fighter, buntis. Ganon nila kamahal ang Israel. Di ba? Buntis yung babae na piloto ng jet fighter. Ganun pala yun, no? Para hindi delikado yung tiyan niya, nilalagyan ng tape. Tinataas niya yung para maging safe. To God be the To God be the glory. Okay. Sabi niya, parang panaginip ng ako'y magising. Pati anyo nila ay nalimutan na rin. Di ba? Nakalimutan na ni Asa. Yung mga kasamaang ginawa nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Di ko maunawa para akong tanga. Sa iyong harapay, hayop ang kagaya. Na-realize ni Asa yung mga pinagagawa niya na hindi maganda, di ba? Sabi niya doon sa 22, di ko maunawa. Siguro sabi niya doon, Lord, bakit ko nagawa ito? Isa akong Levite, isa akong priest. Bakit nagawa kong magmurmur ng magmurmur? Bakit nagawa kong magkaroon ng bitterness sa aking puso? Pero ang importante doon, di ba? Na-realize niya yung ginawa niya. Di ba kapag tayo nagpupuri sa Panginoon at puspos na tayo ng banal na espiritu, nare-realize natin yung mga maling ginagawa natin. At kung tayo ay may nasaktan, humihingi tayo ng tawad. Nagawa na ba natin yun? Pagka tinulbik tayo ng Lord na humiga ng sorry doon. Diba? Na-realize niya, ganun ang banal na espiritu, hindi niya tayo hahayaan na patuloy na mamuhay sa sakit ng kalooban, mamuhay sa galit, mamuhay sa hindi pagpapatawad. Ang gusto ng Panginoon, maging holy ang ating buhay. Maging godly tayo, di ba? Mamuhay tayo ng merong kabanalan at maka-Diyos. Kaya ang banal na espiritu ay pinadala sa atin ng Panginoon para siyang tumulong sa atin, mangusap sa atin, magpaalala sa atin ng mga maling ginagawa natin.
Amen? 23, gayon pa ngay sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay. Di ba? Ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tanggapin. Di ba? In despite ng lahat ng ginawa ni Asaph na paninisi sa Panginoon, mga bitterness na pinur-out sa Panginoon, di ba? Na-realize pa rin niya, sabi niya, gayon pa may sinasamahan mo ako sa aking paglakad. Ako'y inaakay mo. Diba? Palagi natin kasama ang Panginoon. Alam niyo po, si Mary, hindi mo naman din sasabihin, sobrang faithful siya, di ba? Marami din siya mga kasalanan nagagawa. Pero, ang nakita ko sa kanya, kahit anong makita niya doon sa mga kasamahan niya doon sa church, hindi niya pinapansin. Nanindigan siya na hindi tao ang titingnan ko. Kung hindi ang Panginoon. Nakita ko yung faithfulness niya talaga nung punta sa church. Alam niyo ba, ang kanyang anak ay pinamanahan ng 1.5 million ng kanyang lola. Ang kanyang anak ay kumbaga parang kinalimutan ng ama. Si Sister Mary lamang ang nagpalaki sa kanyang anak. Kaya sabi ko sa kanya, yung lahat ng mga ginagawa ko, kahit anong mangyari, yung kanyang tithes, hindi niya pinapakailaman yun. Kung halimbawa hindi siya makapagbigay ng tithes ngayong Friday, sa susunod hindi siya makapag-tithes, sa susunod na Friday, bibigay niya yun. Sabi ko sa kanya, mag-level up ka. Sabi ko, level up mo na yung pagbibigay mo. Di ba? Kasi pinagpapala ka. Ngayon, kanina, nag-message siya sa akin, Ate Janet, kausap na nung anak niya yung kanyang tatay. Nabubuksan ng komunikasyon ng mag-ama. Di ba? Dahil sa panalangin, sabi sa akin niya, Pastora, sabi mo kay Ate Mabel, salamat. Kasi nakapartner niya sa prayer. Sabi mo kay Ate Mabel, hindi ko pa siya natatawagin, hindi ko pa na ibabalita sa kanya yung magandang balita. Di ba? Matagal po, 24 years na yung kanyang anak, walang komunikasyon sa tatay. Araw-araw tuwing mananalangin, ipinagpapray niya, Lord, buksan mo ang komunikasyon ng mag-ama. At kanina nag-send siya ng picture sa akin na kausap na ni Makmak yung tatay niya. Di ba? Palagpakan na natin ang Panginoon. Napakabuti diba? In despite ng lahat, tinalikuran man ng tatay, nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. Tinalikuran man ang lahat ng tao, napakapangit ng mga nangyari sa kanyang buhay, still nagpupuri pa rin sa Panginoon. Di ba? When life doesn't make sense, worship God. At makikita natin kung ano ang resulta. Pagmulat pa lang natin ang mata, pagharap natin sa salamin, thank you Lord, I am beautiful. Di ba? Kung pakiramdam mo ang pangit-pangit mo, marap pa doon sa salamin. Damihan mo yung salamin sa bahay mo. Lagi mong deklarahan, hoy, maganda ko ah. Di ba? Sabi ni Pastor, sino nakaranas na kausapin ng dingding? Huwag dingding kausapin niyo yung salamin kasi mukha mo yun. Hoy, ang ganda ko ah. Natutuwa ni Sister Mildred, yung deklarasyon niya talaga. Keep on declaring, sis, Bimet. It will come to pass. Amen. It will come to pass. Lagi natin i-declare, sabi niya, ang anak ko magsusundalo dito. Ang anak ko magsusundalo dito. Eh ano kung tingin nila luka-luka ka? Sa Lord, hindi ka luka-luka, sabi ng Lord. Grabe ang peg itong anak ko ito. Bigay ko na nga ang hinihingi niya. Di ba? Kausapin mo lang sa sarili mo. Hoy, ikaw Mildred, magsisimba ka na every Friday, ha? Kasi may inilalaban ka. I declare. Kung anong nararanasan nila, mararanasan din namin mag-ina. Keep on declaring, 100%. God will open the windows of heaven para ibuhos ang masaganang pagpapala. Okay, 26, puso ko't kaluluwa ko nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Di ba? Kung nanghihina ka, wala ka ng pag-asa lang yung maharap sa salamin. Oy, Mildred, pinagpaala ka na. Oy, Mildred, na-receive mo na ang ID. Israeli ka na, in Jesus' name. Hindi yun deklarasyon yun. Magsambit ka ng Word of God. Lord, ito po
po yung pangako mo sa akin. Na kapag ka po kami nananampalataya sa Panginoon, we are seed of Abraham. Gusto ko rin po, Panginoon, maranasan yung nararanasan ng mga Israelita dahil ako yung seed ni Abraham dahil sa Panginoong Hesus. Ako yung nakipag-isa sa Panginoong Hesus, kaya ako yung seed na ni Abraham ngayon, Lord. Gusto ko rin maranasan. Sinong mag-aakala na kami rin nararanasan din namin yun? Hindi lamang by faith. Diba? Talagang nararanasan namin ngayon. Kung anong nararanasan ng mga Israelitang batay, nararanasan din ng aking mga anak. Amen. Alam niyo, nung time na yan, nagpasin ako ng 7 days. At ang word ng Lord ay sa Isaiah 54. Hindi ko matandaan. Sabi niya, hawiin ko yung daraanan kahit papinto ang bakal ay kaya kong hawiin. Diba? Kaya nung time na yun, napakarami kong problema doon sa aming application. Sa Ministry of Interior, napakarami pong problema ng application namin. To God be the glory, ang itinapat ng Panginoon sa akin na hindi marunong mag-Ingles. Kaya yung sulat ng Philippine Embassy na cancellation ng aming ano doon sa Ministry of Interior, sabi ng Ministry of Interior, what is this? Sabi ko, read it. I don't know English. Pinunit niya, itinapon sa basura. Ang nakasulat doon ay cancellation ng aming yung submission ng aming sa Ministry of Interior. Imagine mo, Pilipino sila eh. Pero alam ko hindi sila si Satanas dahil ayaw ni Satanas na maging maranasan ko yung pangako ng Panginoon. Nasid ako ni Abraham. Sabi niya sa akin, 5 minutes, tapos na ang problema mo. 5 minutes, tapos ang aking problema, nabigyan kami ng ID. Di ba? Nag-fasting ako ng 7 days, doon ako, yun ang faith ko hindi ko sinabi gayanin nyo. 7 days ako nandun sa weighing wall. Doon ako nakaluhod dahil may CR doon. 7 days ako nandoon. Gabit araw lang ginawa kundi manalangin at ideklara yung pangako ng Panginoon sa akin na binigay niyang word sa akin. Lord, ito po ang pangako mo sa akin. Sabi ko po, hahawiin mo ang aking daraanan. You will make my straight path. Sabi ko sa kanya, yun ang araw-araw for 7 days. Yun ang araw-araw na dinideklara ko. Kasi sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng word na panghahawakan ko na i-allow mo, i-honor mo yung aming application sa Ministry of Interior. In-honor ng Panginoon. Alam niyo po, ang aming lawyer, kung kami ay nag-apply, libre. Ang aming DNA test ay half lamang ang aming binayaran. Magkano ang DNA test? Ang isa po ay 3,000 shekel ang per head. Ilang kami? 5 kami. Magkano yun? Di ba? Half lamang ang binayaran namin. Ganun kabuti ang Panginoon. At yung lawyer nag-handle sa amin, nire-regalawan ko siya, ayaw niyang tanggapin. No. Sabi niya, we are not allowed to accept gift from our client. Diba? Kaya wag po tayong mawawalaan ng pag-asa sa sitwasyon na ating pinagdadaanan. Sabi niya, yung hihiwalay sa iyo mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Sabi niya, wag daw tayong hihiwalay sa Panginoon. Amen? Wag tayong hihiwalay sa Panginoon. Sabi sa Ezekiel, kahit daw tayo nagkakasala, wag tayong aalis sa payong ng Panginoon. Amen. Kaya sabi doon, Kuya, pakitaas nga po, please. Yung hihiwalay sa iyo, mamamatay, at ang magtataksil, wawasaking tunay. Gusto niyo ba yan? Huwag daw tayong hihiwalay sa Panginoon. Ano man ang ating maranasan. Amen? Rejection man ang ating maranasan. Magalit man sa ating lahat ng mga kapatiran natin, magulang natin, pamilya natin, huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Alam niyo, kalimitan ng mga tao, kapag ka po nagkaroon ng tampo o hindi nakuha ang gusto, nagkakaroon po ng bitterness sa puso. At anong nangyayari pag nagkaroon ng bitterness sa puso? O kaya may nakainisan lang doon sa church. Hindi ko nang pumunta dyan sa church na yan. Nakainis yung mga tao dyan. Abay, sino naman ang pinagmalakihan mo? Ang Lord, di ba? Dahil ito ay church of God, hindi naman church ito ng tao. Pag ikaw ay nagmalaki, ikaw kawawa. Bakit? Sabi po, lalo patitigasin ng Panginoon ang ating puso. Kapag tumigas ng ating puso, ano po
yon. Amen? Kaya wag po natin kayaan na tumigas ang ating puso. And last, sabi niya, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking hiyahayag. Diba? Despite ang lahat ng bitterness ni Asa, diba? Lahat ng mga murmuring niya, mga complaint niya, anong sabi niya? Ang sabi pa rin niya, yung hihiwalay sa iyo mamamatay, na-realize niya, nakapag-humiwalay sa Panginoon. Diba sabi sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay, ayun, kapag ikaw ay humiwalay sa Panginoon, mapupunta ka doon sa kasalanan. At ang bunga daw ng kasalanan ay kamatayan. Huwag natin hintayin yun. Ang sinasabi ng kamatayan ay kamatayan ng ating espiritu. Amen? Kaya tayo kinukumbik ng Lord, tayo makalaya sa kasalanan dahil pinalaya na tayo doon sa cross. Sabi niya, ngunit sa sarili tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking hiyahayag. Hallelujah. Pero pa natin ang diba? Sabi niya, when life doesn't make sense, Worship God. ayun, ang sabi ni Asaph dyan, no? Ang kanyang ginawa'y aking hiyahayag. Amen! Purihin po ang Panginoon, Father God. Salamat sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo na nahayag, Panginoon o God. Lord, tulungan mo nga po kami, Panginoon o God. Lord, in despite ng lahat ng nangyayari sa amin, Panginoon, patuloy o Diyos na pupurihin ka namin. Sa dadaming ko po, Panginoon, ang lahat ng mga salitang nahayag ngayong gabi, Panginoon, na pag-aralan namin. Ito, Panginoon o God, ay mananatiling sa aming mga puso, hindi ito mananakaw ng kaaway. Lord, bawat revelation, Panginoon, na aming narisig, ay huwag mong hayaan na nakawin ito ng kaaway, Panginoon o God. Salamat po in Jesus' name.